Now, this book recounts a crucial period in Jewish history following the Babylonian captivity. In 586 BC, the Babylonians conquered Judah, destroyed Jerusalem and its temple, and took many Jews into exile. Their suffering continued until 539 BC, when King Cyrus of Persia defeated Babylon and by God's grace allowed the Jews to return and rebuild. Although the temple was restored, the city's walls, left in ruins by Nebuchadnezzar, remained broken, leaving Jerusalem vulnerable to threats. Now, in this context, we are introduced to Nehemiah, the trusted cupbearer of the Persian king Artaxerxes in Susa. He held a position of great influence, ensuring the king's wine was safe. Now, despite his status, his heart remained with Judah. When his brother Hanani arrived with men from Judah, Nehemiah eagerly inquired about the condition of Jerusalem and its people. Now, what news did they bring? Anong balitang dala ng kanyang kapatid at ng mga kasama nito? Malungkot po. Napakalungkot po ng balitang dala ng kapatid ni Nehemiah at ng mga kasama nito. Balikan natin ang chapter 1 verse 3. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Nang marinig po ito ni Nehemiah, labis po siyang namanglaw na maaaring hindi natin agad maunawaan ang pinag-uugatan ng kanyang kalungkutan. Ba't siya nalulungkot? Lalo na sapagkat kung tutusin, hindi naman niya kailangang alamin na Hindi naman niya kailangang mag-alala pa sa kalagayan ng isang bayan na hindi pa nga po niya nakikita sa tanang buhay niya. Maayos naman na ang buhay niya. Matatag ang kalagayan niya, matatag ang pwesto niya sa kaharian. Maginhawa ang buhay niya sa Persya. Bakit ganun na lamang po ang kanyang pagkabahala sa balitang tinanggap niya? Bakit kaya po, kagaya na rin ng ating mababasa sa verse 4, bakit kaya nang marinig niya ang balita, ang malungkot na balita, naupo siya, umiyak, nagdalamhati, nag-ayuno, at nanalangin nang mabalitaan niya ang kanyang mga kababayan na nagbalik sa Jerusalem? Ang description, nasa matinding kahirapan at dumaranas ng matinding pag-aalipusta ng iba, habang ang mga pader ng lungsod ay giba. Bakit? Well, noong sinaunang panahon po kasi, ang pader ng isang lungsod ay mahalaga para sa seguridad at proteksyon nito. Sumisimbolo din ito sa lakas at katatagan ng isang bayan. Kumbaga, ang katatagan ng isang bayan ay kasing tibay lamang ng mga pader na nakapaligid dito. The strength of a nation is only as strong as the walls that surround it. Kaya't ang winasak na pader po ng Jerusalem ay patunay
sa kanilang kahinaan. Simbolo din po ito ng kanilang kahihiyan. Kawalan ng kakayahang ipakita sa ibang bansa ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng mga bansa na nakapaligid sa kanila, sila lang ang wasak ang mga pader. Sila na nagsasabing buhay ang Diyos nila. Sila na nagsasabing tapat ang Diyos nila. Sila ang api. Sila ang inaalipusta. Sila po ay naging tampulan ng pangungutya at pag-aalipusta. Na bukod dito, ang gibang pader ay sumasalamin din sa broken relationship na mayroon sila sa Diyos sa mga panahong iyon. Kung ang isang simbahan sa halip na pasulong ay pabagsak, maaaring may problema sa mga bumubuo nito. Brothers and sisters, the way we treat God's work is a reflection of how we regard God Himself. Ang pagtrato natin sa gawain ng Diyos ay refleksyon ng klase ng pagtrato natin sa ating Diyos. Kaya't walang sumiseryoso sa Diyos nila. No one takes their God seriously. They tried many times, yes, to rebuild the broken wall. But their enemies, who did not want them to regain their strength, their former strength, kept interfering to stop them until eventually the Jews just gave up on their efforts. The walls remained in ruins. The gates remained burned. It seemed as if there was nothing they could do. Mga kapatid, nawa hindi gayon ang kalagayan ng ating simbahan, na hinayaan na lamang ng bawat isa na magpatuloy ang simbahan sa kasalukuyan nitong kalagayan, walang paglago, walang paglalim, walang pagtutuwid, walang pagpapaalala at walang uhaw sa Diyos. Hindi mabuti para sa isang simbahan ang nawawala na ng panlasa sa Diyos. Pagka nagiging madali nang ipagpalit mo ang mga gawain ng Diyos sa ibang bagay, malinaw na senyales yan na hindi tayo pasulong. Hence, brothers and sisters, Nehemiah's burden mark a crucial beginning. You see, it is often easier to ignore problems, believing that ignorance spares us from concern. Sabi nga, out of sight, out of mind. Marami ang umiiwas na malaman kung ano ba talaga ang problema dahil wala silang pakialam. Kung hindi ko alam, di wala rin akong problema, ayokong ma-involve. As I briefly mentioned earlier, a while ago, although many scholars believe Nehemiah was born during the Babylonian captivity and had never seen Jerusalem firsthand, he never forgot his true homeland. Jerusalem remained in his thoughts. Jerusalem and its people, just as the Lord had instructed them. Jeremiah 51:50, remember the Lord from far away and let Jerusalem come into your mind.
How about us? How about us? Brothers and sisters, Nehemiah's example challenges us to also examine our hearts. Do we also feel the same kind of burden? Do we also feel the same kind of concern for the work of our Lord God today? Maraming tao ang marahil ay tunay na nagmamalasakit sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, maging sa pamamagitan ng paglilingkod, pagkakaloob, pagbabahagi ng Ebanghelyo, o pagpapatibay ng kanilang Christian community. Huwag kang maging anay sa simbahan, ikaw ang tagasira. Masaya ka na nag-aaway-away. Masaya ka na nagkakagalit-galit. Ang mga tao sa loob ng simbahan, nakikita ka ng Diyos. Matagal na nating lalagpasan yan. Huwag nating balikan. Baka sa dulo ang problema ay ikaw. Hindi ang mga taong nasa paligid mo. Ikaw! Nawa hindi gayon. Panalangin kong hindi gayon. Dahil muli may nakakakitang Diyos. May tunay na pagmalasakit, oo, pero gayon pa man, tulad noong panahon ni Nehemiah, ang mga sagabal, ang mga takot, ang pagkakampante, ay maaaring magpahina ng ating sensitivity sa kung ano ang kailangan talagang gawin para isulong ang gawain ng kanyang kaharian. At madalas natatagpuan natin ang ating sarili na ang tanging pakialam na lamang ay yung kung anumang pabor sa atin. Kung saan tayo makikinabang, doon na lang tayo may pakialam. Oh, brothers and sisters, if we are not careful, we may fall into the trap of indifference, the trap of lack of compassion, neglect, and selfishness. Now, what is the key to preventing this? The key is to cultivate a heart that is sensitive to God's calling. A heart willing to act in faith even when the challenge before us or the responsibility entrusted to us feels overwhelming. As I always say, ultimately, we must be clear that we do not live merely for ourselves, but for God and for His glory. Yung aking mantra, personal, for Christ and His kingdom. Alam kong namamali na ako kung hindi na ito ang motivation. So tinatanong ko ang aking sarili, yung ginagawa ko ba is for Christ and for His kingdom o hindi na? At sa gayon, itinutuwid ang sarili. Tayo po, meron po ba tayong gayong sensitibidad? Klaro pa rin ba tayo na nabubuhay ako para sa kaluwalhatian ng aking Panginoong Diyos? Maikli lang ang buhay na ito, pero gusto ko yung buhay na ito ay maging makabuluhan para sa Kanyang pangalan. Hindi para sa'yo. Hindi para sa'yo. Minsan, sensitive tayo sa kayabangan ng iba. Tingnan mo to, konting post. Pero ang problema, baka ikaw, kaya ka sensitive, ganun ka din. At baka malala pa. Sa pagkataong to, naalala ko po ang buhay ni Queen Esther. May mga scholar po kasi na naniniwalang malaki ang posibilidad na si Haring Artaxerxes, ang hari sa panahon ni Nehemiah, ay stepson ni Queen Esther.
Yan ay kung si King Ahasuerus na kanyang napangasawa ay si Xerxes, ama ni Artaxerxes, at si Xerxes, ama ni Artaxerxes ay iisa. Kung si Ahasuerus, Hebrew name, at si Xerxes ay iisa, kung gayon ay stepson ni Queen Esther, si Artaxerxes, ang haring pinaglilingkuran ni Nehemiah. Are you following me? Now, sa simula ng kwento ni Queen Esther, hindi po naging magandang halimbawa siya. Ayaw nga niya na ma-identify bilang isang Israelita. Marahil upang mas madaling makahalubilo at umangat sa society, kailangan niyang gawin yun. Kung siya nakikilala na isang Persian at hindi Israelite, madaling umusad sa buhay. Itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Tila ang talagang hangarin niya ay ang maging asawa ng hari. Wala sa kanya kung ito man ay isang hindi mananampalataya at walang pagpapahalaga sa tunay na Diyos. It does not matter to Esther if this king is an uncircumcised infidel. Ngunit madalas, mga kapatid, hindi naman po tayo nalalayo kay Queen Esther. Na isasantabi din natin ang Panginoon at ang pagsunod sa kanyang mga utos. Gayunpaman, salamat na lang, sobereno ang Diyos. Kahit ano ang isipin mo, pagplanuhang masama ng kapwa natin laban sa atin, alam nating ultimately hindi ito magtatagumpay. Amen? Sa kanyang probidensya, ginagamit ng Diyos, maging ang ating mga maling pagpapasya upang maganap ang kanyang plano. Aanihin natin ang konsekwensya, oo. Pero yung mga maling pagpapasya na yan na hindi sayang, nagagamit yan ng Diyos, maging yan para sa kaganapan ng kanyang kalooban. Naalala po ba ninyo ang paalala ni Mordecai kay Esther? Esther 4:13-14. Huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo na ka nakatira. Sapagkat iniipon na, tinitipon na ang mga Hudyo sa panahon na yon, silang lahat ay papatayin. So, playing safe si Queen Esther nung una, ipinaalala sa kanya ni Mordecai muli, huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mong mga Hudyo. Akala natin kung iiwas tayo at hindi makikialam sa mga gawain ng simbahan at sa pagsulong ng kanyang kaharian, mas mabuti para sa atin, mga kapatid, pwedeng gumamit ang Diyos ng 1,100,000 laksang kagaya mo kung ayaw mo. Pwede siyang gumamit ng iba. Pero sabi ni Mordecai, pero ikaw ay mapapahamak. Dahil siya ang hari, ang Panginoon ang hari, hindi tayo. Sa English yan who knows if perhaps you have come to the kingdom for such a time as this. Tayo po, naiisip po ba natin yon? May dahilan kung bakit ako pinahintulutan ng Panginoon na mapasa isang lugar o mapasa isang yugto sa buhay ko. Natatanong po ba natin yon? Naiisip po ba natin yon? Ganito po ang nangyari kay Queen Esther.
Ipinaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng pinsan niyang si Mordecai na may dahilan kung bakit siya nasa kanyang kalagayan. Mga kapatid, sa Diyos walang aksidente. Sa Diyos walang nagkataon lamang. Lalo na ang tagumpay, hindi yan para sa pansariling kapakinabangan mo lamang. Hindi yan para sa pansariling kaligayahan mo lamang. Thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Revelation 4:11. Pero salamat sa Diyos. Sapagkat tulad ng ginawa niya kay Esther, makatitiyak tayo na may kapangyarihan siyang pukawin din ang ating kalooban upang gawin ang nais niya at upang paglingkuran siya. Malaunan, mga kapatid, yung isang takot ma-involve, malaunan ng kumilos na ang Diyos sa puso niya. Malaunan ay sinugal ni Queen Esther ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kababayan, ang kanyang bayan. Hindi tiyak kung magtatagumpay o makaliligtas siya. Sa halip, nagtiwala siya sa gabay, nagtiwala siya sa pagkilos ng makapangyarihang kamay ng kanyang Panginoon. Who knows if perhaps you have come to the kingdom for such a time as this. Brothers and sisters, in this, Nehemiah and Esther shared the same understanding. Both clearly recognized that God had a purpose for who they were and why they were placed in their current circumstances. You see, it really does not matter whether you are a student, homemaker, tricycle driver, or teacher. God uses all kinds of people in all kinds of places to bring change and advance His kingdom. Pwede natin isipin, ano magagawa ko? Isang abang ganito lang ako. No. Kahit sino pwedeng gamitin ng ating Panginoon. He has placed you where you are for a purpose. But where should everything begin? Let's go back to verse 4. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Please notice, before Nehemiah did anything, he first prayed to God. It was important for him to know God's will. He was not quick to act based solely on his own assumptions. Nehemiah was a man of God. Nehemiah was a man of prayer. In fact, brothers and sisters, the entire story of rebuilding the walls began and continued under the guidance and spirit of prayer. Alam ko dahil natapos ko na to. Ito'y isang subject sa Bible College on Leadership. Kaya alam ko na sa bawat yugto ng buhay ni Nehemiah, nasa unahan nito ang halaga ng panalangin. Ikaw, tayo, gaano kahalaga ang panalangin, gaano kahalaga para sa atin na alamin, Panginoon, anong kalooban mo, anong gusto mo, bago ko gawin ang gusto kong gawin.
Brothers and sisters, Nehemiah's relationship with God teaches us to stay close to Him. Not only in small matters, but even more in major decisions. God invites us to bring our worries, to bring our fears, doubts, and even aspirations, even our dreams to Him. And as we do, He reveals His will and guides us in the right direction. When I heard these words, I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. It is said that there are two fundamental ways to test a person's character: what makes them laugh and what makes them cry. We see Nehemiah's true godly character in how deeply he grieved over the suffering of his people and Jerusalem. Gusto mong paiyakin si Nehemiah? Ipakita mo ang malungkot na kalagayan ng bayan ng Diyos. Anong nagpapaiyak sa'yo? Ano nagpapasaya sa'yo? I hope hindi yan punong-puno ng pangalan mo. Ako. Malungkot ka kung hindi ikaw ang bida. Malungkot ka kung hindi ikaw ang nakinabang. Malungkot ka dahil ikaw. I hope hindi gayon. Nehemiah did not simply ignore their plight and continue life as if it were just business as usual. Instead, he believed there was something he could do and that God could use him in some way. Hindi pwedeng wala akong magagawa. Panginoon, gamitin mo ako. Panginoon, saan ako pwedeng magdala ng kaluwalhatian sa iyo? Saan ako pwedeng maging kapakinabangan para sa kaharian mo? Hindi ka nagpa-float along? Masabi lang na may ginawa ka? Mapicturan mo lang ang sarili mo, masaya ka na? Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon. He was not primarily concerned with his schedule. He did not count the hours he dedicated to serving God, nor with personal ambitions or even his own finances. His deepest desire was to make a difference in the lives of others and in the work of his great God. If the prayer of the prophet Isaiah was, "Here am I, Lord, send me," then Nehemiah's prayer was, "Here am I, Lord, use me." Nehemiah wanted to make a difference for the kingdom of God. Ikaw, tayo, paano ka tumutugon? Paano tayo tumutugon kapag naririnig natin ang mga pangangailangan, halimbawa ng ating simbahan? Mahalaga ba ito sa atin? O basta mo na lang binabaliwala? Minsan, kunway, tutulong, pero ang totoo, pakitang tao lang. Nagdadala pa ng bigat yun eh. Yung kunyari, tumutulong, visitation ba? Kasama ko. Bible study ba? Kasama ko. Pero wag di mahirapan. Ayaw na. Magkakaloob ba? Sige. Pero dapat alam ng lahat na nagkakaloob ako. May malasakit po ba tayo? Halimbawa sa mga pasanin ng ating mga kapatid. Totoong malasakit.
Hindi para makuha mo lang ang pabor nila o ma-win over mo sila. Hindi ganun. Totoong malasakit. Handa ka masaktan kung kailangan para sa kanilang kaginhawahan. May ganun po bang diwa? Alam po ba natin? O sinisikap po ba nating malaman ang mga hamong kinakaharap din, halimbawa, ng mga misyonero natin? Sensitibo po ba tayo sa kalagayan ng iba? Tandaan natin, kung hindi ikaw, maaaring gumamit ang Panginoon ng maraming iba. Kahit ang pagkakataong maging kasangkapan ng Panginoon sa pagtupad ng kanyang mabuting kalooban, ay dapat tanawin natin na isang pribilehiyo, isang magandang pagkakataon, hindi isang pasan na mabigat dalhin. Sinabi po ni Kenneth Leach, and I quote, ang espiritualidad ng Kristiyano ay ang espiritualidad ng mahirap na lalaki mula sa Nazaret na nagpakababa at naging alipin. Ang pagsunod sa daan ng kaharian ay pagsunod sa Kanya na nagpakain ng nagugutom, nagpagaling sa may sakit, naging kaibigan ng itinakwil, at pinagpapala ang tagapagpayapa. Masaya ka sa peacemaker, hindi troublemakers. Kung nasisiyahan ka sa mga troublemakers, then may problema ka mismo sa sarili mo.